Magandang gabi sa inyo mga kababayan kong Pilipino. Ako nga pala si Robert Mahinay. Ang ibabagi kong ito ay tungkol sa anting-anting o kaya sa agimat. Kung ano ang pinagkaiba sa kanila kung anting-anting at agimat, at maraming nagsasabi na ang anting-anting at agimat ay isa lang, pero magkaiba yun. Unang-una, ang ibabagi ko sa inyo yung anting-anting ay gawa yan ng tao at ikaw ang magpapalakas niyan sa sarili mo. Ikaw ang gagawa ng dasal na para isalin doon sa ginagawa ng tao para maging anting-anting, no? Ngayon, ang agimat naman ay isa yan, bigay ng kalikasan. Hindi na pwede dasalin, wala nang dasal yun. Pagka halimbawa yung agimat ay naglakad ka sa mga batuan at may nakita kang isang bagay na kumikinam at bigay sa iyo ng mga engkanto, yun ang tinatawag na agimat. At mga ermitanyo na nakikita mo sa loob ng kuweba, ibibigyan ka, yun ang tinatawag na agimat. O kaya yung nakita mo isang duwende, bigyan ka ng isang anting-anting na laruan nila na kahit hindi mo dasalin dahil hindi ka naman marunong magdasal, hindi mo alam pakainin, hindi mo kailangan debosyonan, yun ang tinatawag na agimat. Yun ang pagkakaiba nila. Ang anting-anting ay gawa ng tao yan. Yun ang tinatawag na kailangan mo pakainin ng mga dasal. At ang mga taong may pananampalataya sa Diyos, kung mayroon kang ganyan, huwag mong ipagpatuloy dahil nakakasira yan ng ulo, nakakasira ng utak yan. Talo pa yung nagbibisyo sa mga ganun. Ito ang aking ibibigay sa inyo na itong aking laruan at tawag nito, itong laruan ko na ang tawag nito, yung sabi nila na itlog na kulay blue na hugis itlog, yung bato umo. Kumikinang to anto, panlabang ko to sa lipad hangin para kanto. At saka pag halimbawa umuulan, minsan papatigil ko yung ulan pagka nagdadasal ako. Kasi lahat naman ng bagay nakukuha yan sa dasal. Pero unang-una talaga, pag nagdasal ka, unahin mo muna yung nasa itaas, yung ama natin na nasa itaas. Yun ang una natin idadasal bago tayo magdebosyon sa ating mga kagamitan. Kasi kung magdedebosyon ka niyan, diretso agad, hindi mo isipin yung sa itaas, hindi gagawin yun dahil siya ang pinaka makapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa natin, no? Ako naman kasi isa rin akong nanggagamot din ako. Kung may comment kayo sa akin, yung mga ginagamot ko lang, yung mga halimbawa, yung mga tawag nito, yung mga na bati, o kaya yung mga nauso, yung mga may sakit na hindi dapat natin kailangan sa doktor. Hindi ko naman sinabi na ako magagamot na pure ako, di ba? Dahil ako hindi naman talaga ako magagamot na pure. Isa lang po akong nagagamot, kuwari tawas, gano'n. Isa akong nananalas, gano'n. Kaya kung di ako humingi ng singil, yung sasabihin niya singil, hindi.
donasyon lang. Ako naman, pag ibinigay naman sa akin kahit piso, piso lang, ang ginagawa ko naman. Kasi yung piso kasi, hindi ibig sabihin na manghingi ka. Kumbaga, balik lang yun sa amin na siyempre para walang ano din sa amin, walang nangyayari din sa amin kung hindi kami mabalikan. Mga ganun, basta piso. So, yung piso naman yun, nilalagay ko sa altar ng poon. Yun ang ano ko dyan. Kasi ang tunay na magagamot, hindi nanghihingi ng pera. Totoo yun. Ito naman, ang aking kagamitan na ito. Ito yung ano, yung ano, ayan. Yan yung mga gamit ko. Dinidibusyonan ko. Yung Martis, Bernis. Tsaka ito, San Benito. No? Tsaka itong aking dala-dala na aking pinagmamalaki. Tsaka ito yung nakuha ko dati kay Maestro Lotus, no? Ito. Hindi ko naman ito binayaran kay Maestro Lotus. Ang binayaran ko lang sa kanya yung dasal noon. Pero ito, libre ito. Yung dasal lang ang babayaran mo doon kay Maestro Lotus, no? Yan po. Ngayon po, pag kalimbawa nakakuha kayo ng dasal,